This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Bakit nga ba mas malaki ang inaasahan ng Diyos sa mga taong mas marami nang natanggap mula sa Kanya? Dito sa Doktrina at Mga Tipan, Section 82 verse 3, marami nang ibinigay sa akin ang tagapagligtas at marami siyang hinihingi sa akin. Kung titingnan natin ang ating buhay, mapapansin nating napakarami na palang ibinigay sa atin ang ating Ama sa Langit. Mula sa ating kalusugan, pamilya, pananampalataya, mga espiritual na karanasan, hanggang sa mga oportunidad na makapaglingkod at matuto. Bilang mga anak ng Diyos, binigyan niya tayo ng tagapagligtas ng maraming pagpapala. At bilang kapalit, may inaasahan din siya sa atin. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 82, ipinapaalala sa atin na sa sinumang binigyan ng marami, ay marami ring hihingin. Sa panahon natin, kung saan abala lahat tayo sa trabaho, teknolohiya, at pansariling adhikain, minsan, nakakalimutan natin na ang layunin natin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin na maglingkod sa iba at palakasin ang kaharian ng Diyos. Ang miyembro ng aming ward ang nagbahagi kung paano siya tinawag bilang institute teacher habang abala siya sa trabaho at pamilya. Sa una, natakot siya dahil sa dami ng responsibilidad. Pero naalala niya ang talatang ito. Narealize niya na kung marami na siyang natanggap, nararapat lang na ibahagi rin niya ang kanyang natutunan at pagmamahal sa kabataan. Sa kalaunan, hindi lamang siya ang pinagpala, kundi pati na rin ang mga tinuruan niya. Ako ay nagpatotoo na habang nagbibigay tayo sa iba ng ating oras, talento at pagmamahal, lalo tayong pinagpapala. Hinihingi ng Diyos ang ating katapatan at buong puso dahil alam niyang kaya natin. At sa pagtupad natin sa kanyang mga utos, pinapalakas niya tayo at ginagawa tayong kasangkapan sa kanyang gawain. Mga kapatid, napakaganda ng ating binasa kasi dito matutunan natin. Ako mismo habang gumagawa ako ng lesson, habang binabasa ko, dito na naisip ko na parang bago sa akin, to be honest. Kasi bilang tao, gusto natin na tayo lang yung makakatanggap ng biyaya. Hindi pala ganun. Sabi ko pala ng Panginoon, ngayon ko lang lubos na intindihan nung sinabi niya, much is given, much is required. Pag binigyan ka ng marami, ang Diyos ay nagre-require din ng marami sa'yo. Ano pang ibig sabihin nun? Sabi ko, ano pang ibig sabihin nun? Hindi pala puro blessing lang yung tinatanggap natin. Required din pala tayo na ibahagi yung blessing na maging blessing din sa ibang tao, na maglingkod sa Diyos. Kasi mali kasi yung perception, no? Na ako din na correct, na hindi natin namamalayan yung blessing sa buhay natin. Yung sabi ba na count your blessing, hindi natin namamalayan. Daming-dami. Pag tinignan natin yung palibot natin sa bahay, isa-isahin natin. Yung computer natin, yung mga gamit natin, sobrang dami. Na pag ito'y ating inodet, siguro mga ilang pages. Bilang Pinoy, mahilig tayong bumili, di po ba? Kahit na mga simpleng order sa Shopee o Lazada, no? Ibig sabihin nun, napaisip ako na pag blessing yung pag ginausapan natin, hindi yung pagkumpara sa blessing ng iba. Marami pala tayong blessing na natatanggap sa buhay natin.
in relation sa pinag-usapan natin, dahil marami tayong blessing na tatanggap sa atin sa buhay, ay required pala tayong na bumalik din at ibigay itong blessing sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. I-rephrase ko yung mali yung grammar ko eh. Ito din yung panahon na maglingkod tayo sa Diyos sa paglilingkod sa ibang tao. Na yung blessing na meron tayo, ibahagi din natin sa iba. Ito pala yung ibig sabihin na much is given, binigyan ka ng marami, required ka rin. No, much is given is much is required. You're required ng marami din para maglingkod. Mas maraming pagpapala, mas malaking pananagutan. Hindi lang yung puro lang akin, puro lang tayo. Magbigay naman tayo, maglingkod naman tayo. Tulad nga sa kwento, no? Napaka-busy niya sa buhay, meron siyang trabaho, pamilya, pag-aaral, pero pinili niya pa rin maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng calling niya bilang institute teacher. Imagine natin, no? Marami siyang trabaho, pero pinili niya. Bakit? Much is given, much is required. Kasi yung trabaho, if naniniwala tayo na yung buhay natin araw-araw ay bigay ng Diyos, if naniniwala tayo na yung trabaho natin ay bigay ng Diyos, if naniniwala tayo yung sweldo natin ay bigay ng Diyos, yung pagkain na tatanggap natin ibigay ng Diyos, lahat ng meron tayo araw-araw ay bigay ng Diyos. Blessing yun. Ibig sabihin, mayroon tayong pananagutan. Pero ngayon ko lang nalaman na hindi pala ganito yung sitwasyon, mga kapatid. Pag tayo'y in-interview at sabihin na na-feel ng branch president o ng bishop na tinawag tayo, meaning to say, nagtitiwala yung Diyos sa atin. At pag ating inaudit yung ating sarili, sabihin natin, ay bishop, marami akong ginagawa. Busy ako sa buhay. Isa-isahin natin. Kasi ito bishop, may full-time work ako. Tapos, may mga anak ako. Tapos doon, nag-aaral pa po ako. Yung marami tayong isa-isa ba? Sabi dito, much is given, much is required. Malaking pananagutan. Paano pagkukunin ng Diyos yun? Kasi di ba, if we believe na lahat ng mga bagay na yun ay nanggaling sa Kanya, paano pagkukunin niya yun? Sasabihin niya rin, brother or sister, kunin ko muna yung trabaho mo, pero hindi gawain ng Diyos yun. Unless, para sa akin, may plano siya na maganda sa'yo. Halimbawa lang to ha, kunin ko rin yung hangin na nilanghap mo. Kunin ko rin yung health na meron ka. Hindi po ba? So, ibig sabihin nun, fully na-realize ko ngayon na hindi lang ito parang alibay natin yung mga meron tayo na trabaho, kundi pananagutan pala natin na maglingkod. Kasing nakalagay dun is yung ating faithfulness at para sa akin yung contentment. Kasi pag kontento ka na, kahit na medyo struggle ka at kung ano lang meron sa'yo, hindi mo ito kinukumpara sa iba, maglilingkod tayo. Hindi natin kailangan na, ay wait lang po bishop ha, maging ano po muna ako, maging self-sufficient. Yung parang meron na akong milyon-milyon sa bangko, tapos na yung mag-aral ng mga anak ko, yung perfectly ba na pwede na ako maglingkod? Wala pong ganon. Minsan at kadalasan, tinatawag po tayo ng ating Ama sa Langit sa panahon na inconvenient po tayo sa buhay. Naranasan ko po, tinawag po akong branch president sa isang branch na yung anak ko po'y sunod-sunod. At yung bahay po namin ay gawa po yung kawayan at yung bubong po namin ay gawa po siya sa nipa. Sira-sira yung bahay namin, no? And talagang makikita mo talaga na kailangan na siyang ayusin. Pero tinawag po ako ng Diyos at may trabaho po ako. And the same time, nag-aaral. So, hindi ko naman pong sinasabi na, ikaw na, Brother Dave. Napasensya po, ano. But the point is, that time, hindi ko maintindihan. Hindi. That time, para sa akin, nasa puso ko parang, may mga time na yung bilang anak, nagmumurmur ka sa yung ama. Yun yung feeling ko. Hindi naman po perfectly na parang
angel na wala lang problema. Hindi po. May point talaga doon na nagmumurmur ako, bakit hindi ko maayos yung problema ko. Pero yung problema ng iba, ma-address ko pag humingi sa akin ng tulong bilang isang branch president. Di po ba? Yung schedule ko, hindi ko maayos-ayos. May mga member na hihingi ng tulong, and then magagalit, and then sasabihin sa iba na ganito, di ba? Hindi mo pinrases. So kasama po yun sa aking paglilingkod. Sinumpaan sa Diyos. At ngayon, doon ko na fully na understand ang salitang much is given is much is required. Na kung saan may pananagutan po tayo sa ating Ama sa Langit, sa ating Panginoon, na kapag tayo po'y binigyan ng pagpapala ng sobra-sobra ng Ama natin sa langit. Kasi kahit na anong meron tayo, pag kontento tayo, sobra-sobra na yun. Dito sinabi na ang paglilingkod ay isang paraan ng pasasalamat sa Diyos. Yun yung ang paglilingkod po natin. Ito yung, kasi di po ba yung binigay sa atin ng ating Ama sa Langit na libreng hangin, libreng buhay, libreng katawan, magandang kasusugan, minsan may sakit, yung pagkain na tatanggap natin, yung bahay na meron tayo. Pag tayo naglilingkod, ay pasasalamat yun sa Diyos. Ito yung pagbibigay sa Kanya ng papapakita na nagpapasalamat tayo sa Kanya. Kasi hindi naman natin masasabihan siya na salamat, God, ito yung pagkain bibigay ko sa iyo, ito yung gift ko sa iyo bilang papasalamat. Wala pong ganoon Hindi naman siya nagpapakita sa atin pag hindi niya intensyon. Pero magpapasalamat tayo sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Yun yung ating way ng pasasalamat. At tatanggapin niya yun bilang offerings ng pasasalamat, bilang isang regalo. Inaanyayahan tayo ng Diyos na maging mas mabuting katiwala ng Kanyang mga biyaya. So, naniniwala ako ng patotoo na kahit pansinin niyo yung buhay niyo, kung makita niyo yung buhay niyo, kung hindi kayo naging member at naging member, iba yung kaibahan ng buhay natin, di po ba? Sasabihin na lang natin bilang miyembro, makita talaga natin kung how the Lord bless us sa mga panahon na dumaan, kung paano tayo pinagpapala at pinagpala ng Panginoon. Kasi dito natin pinapakita sa Kanya na isa tayong mabuting katiwala, na Kanya tayong pagkatiwalaan dito sa lupa at ganun din sa next life, sa langit. Dito natin pinapakita na tayong mabuting pastol or mga alagad niya, mga servant niya na tagapagbantay ng Kanyang vineyard. Dito natin makikita at mapapakita sa ating Ama sa Langit na hindi tayo tamad at hindi lang sarili natin yung ating iniisip. Kapag naglilingkod tayo, mas lalo tayong tumatanggap ng mga espiritual na pagpapala. Hindi lang temporal, pero yung change sa buhay. Tulad nga ng sabi na hindi lang sila yung tinutulungan natin, pati yung sarili natin tinutulungan natin. Alam niyo po yung paggawa ng Come Follow Me na ganito araw-araw. Kahit na 3:00 ng hapon, gusto mong matulog, pero sabi ko, gumagawa ako ng Come Follow Me. Kasi una sa lahat, hindi lang po ako tumutulong sa inyo sa pagbabahagi ng aking kaalaman, ng bigay ng Diyos sa akin ng mga inspirasyon or insights na ibahagi ko sa inyo. Pero nakikita ko po yung pagbabago sa sarili ko. Nakikita ko yung mga actions na halimbawa po, may mga action ako na hindi katangi-tangi. Parang sinasabi ko, Eps, teka muna, ito yung natutunan mo sa pagtuturo mo kanina. No? So, ako mismo tinutulungan ko yung sarili ko habang tumutulong ako sa iba. Lahat ng pagpapala ay may kakaibat na responsibilidad. Di po ba? Kasi misconception po tayo na pagpapala, puro na lang pagpapala, wala tayong gagawin, gusto na lang natin na tumanggap at tumanggap. Sabi nga ng Panginoon, mas blessed yung giver, no? Mas binabless ng Panginoon yung namimigay kaysa tumatanggap. Alam ko po na napakaganda ng pinag-usapan natin ngayon at na ako po'y nabuksan yung aking isip na ito pala ang responsibilidad natin, no, sa simbahan, sa pamilya natin at sa ibang tao. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 82 verse 3, sinabi po dito, sapagkat sa Kanya na binigyan ng marami ay marami ang kinakailangan,
At siya na nagkasala laban sa higit na liwanag ay tatanggap ng higit na malaking kahatulan. Iyon po pag natanggap natin, sabi nga mas mabuti pa daw na hindi natin nakilala ang ating Panginoon kaysa nakilala natin siya pero tinakwil natin siya. Napakagandang mensahe nun sa Book of Mormon na nabasa ko. Ibig sabihin, pag alam na natin yung katotohanan, alam natin yung mga mali at dapat, kailangan po tayong sundin iyon. Kasi yung pagtalikod sa katotohanan at isipin lang po natin yung ating sarili ay hindi po maganda. Halimbawa po, tulad nga na po ng sabi ko, may isang branch president noon na kakilala ko na siya inimbitahan na mag-apply abroad. Pero tinawag po siyang branch president. Hindi po siya naging successful sa buhay. Yung nakatira po sila sa maliit lang na kubo. Talagang makikita mo talaga nakahingi sila sa amin ng mga after ng paggawa ng bahay, ng mga kahoy para paggawa ng bahay nila. Alam niyo po yun, pero sabi niya sa akin, hindi siya nagdalawang isip na piliin yung simbahan. Hindi siya nagsisisi na pinili niya na maglingkod sa Diyos. Kasi sabi niya, hindi naman tayo tatagal sa mundong ito. Actually, he passed away years ago. Pero yung mga turo niya sa akin, yung mga inspirasyon na ibinigay niya sa akin ay nakatatak po sa puso ko. Alam niyo po, malilimutan ng tao, kayamanan, lahat ng bagay, pati yung pinag-aralan natin, yung mga dokumento natin, mga kayamanan, mga natapos natin, mga certifications, pero hindi makakalimutan ng mga tao yung mga magandang sinabi natin, yung mga gabay natin, yung pagtuturo natin. Magsistick yun sa kanila habang buhay at sa kabilang buhay. Alam ko po na mahal tayo ng Panginoon, ng ating Ama sa Langit, at gusto niya na maging masaya tayo sa mundong ito. Naniniwala ako na kung anong meron tayo, galing yun sa Kanya. Parati natin siyang i-honor. Ibigay natin yung glory sa ating Ama sa Langit. Ibigay natin sa ating Diyos yung tiwala natin at yung paglilingkod. Kasi naniniwala ako na kahit pagod tayo, kahit medyo challenging sa atin, pag ginagawa natin maglingkod sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Sabi ko nga, hindi tayo magkakasakit. Siguro sakit sipon, lagnat, pero hindi malubhang sakit. Kasi pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, aalagaan niya po tayo at protektahan. Naisip ko po yung isang missionary na elder, mga couple missionary, mga senior. Abang naglilingkod sila, si sister, masigla. Masigla si sister at masaya silang couple. Alam niyo po, after ng mission, na-confine si sister ng cancer at namatay. Nagulat kami. So, ibig sabihin, during his mission, hindi namin nakita na mayroon siyang problema, yung couple missionary niyon. Kasi, nasa errand po sila ng Panginoon sa paglilingkod. Tayo rin. Kung imagine natin, kung hindi tayo naglilingkod, saan po tayo? Kasi ito lang yung ating way na manatili po tayo sa covenant path, sa safe zone tayo, and matuto tayo na magmahal, matuto tayo na hindi lang po sarili natin yung iniisip natin, matuto tayo na magtiwala kasi He will provide and make ways, and mahal na mahal po tayo ng ating Ama sa Langit. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama. Maraming salamat po na dito pa rin kayo at nakikinig, natututo ng lesson sa Come Follow Me Week, in weekly and in daily na basis. And mahal ko po kayo kahit po na hindi ko kayo nakikita sa physical na form, pero alam ko po na andyan kayo, mga faithful members and mga kaibigan po natin na mga hindi membro ng simbahan, and naway po napagpalain po kayo ng Diyos, and napapasa sa atin po ang Kanyang Espiritu. And lahat ng ito ay aking iniiwan sa ngalan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Amen.